Ito ang tatlong ratio na makakapagpabago ng trading journey mo. Kaya naman kung gusto mong matutunan ito, ay panoorin mo ng buo ang video na ito. Estudyante trader, it's going to be his first time to join us for a panel discussion here at Alright, so kaya naman bago natin simulan yan guys, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Christian J. Asena, aka The Estudyante Trader. So tayo po, isa po tayong finance content creator, influencer, but as well, gumagawa tayo ng mga contents about sa finance, trading, and economics para sa ngayon knowledgeable and inform yung mga kababayan po nating Pilipino when they decide into their financial life. Kaya naman, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sa gayon, sabay-sabay po tayong matuto sa ating pagte-trade. Alright, so disclaimer guys, before we start, no, itong mga ituturo ko po na ito ay hango po ito sa isang webinar, isang framework ng Call Financial, actually sa isang webinar nila, napanood ko po doon at gusto ko lang i-share sa inyo, no, yung aking knowledge and interpretation po doon. Kaya maraming salamat sa Call Financial, sa mga webinars nila na napapanood pa rin hanggang ngayon online at marami kayong matututunan. Alright, so ano po ba tong tatlong ratios na ito? Na ang trading kasi hindi lang po yan tungkol sa pag-chart, hindi lang po tungkol sa guessing na buy na ba tayo or sell na, no? Hindi po yan talaga tungkol sa tataas ba yan o bababa, no? Yung talagang uhulaan mo lang, hindi po, because trading is all about probability. It's a numbers game. Okay? So kaya ano po ba yung tatlong ito? Number 1. Okay, ano po ba yung mga ratios na to? Number 1, ito po yung tinatawag natin na win rate / hit ratio. Napaka-importante po nito. Basically, paano po ito ginagawa, no? I-divide nyo lang po the number of profitable trades divide total number of trades. It's basically your win rate ratio. No matter how big or small your losses are or wins are in those particular trades, ang kinukompute po dito yung nanalo ba yung trade o hindi. Regardless kung gaano kalaki o kaliit yung panalo o talo. Okay, so basta halimbawa po, nag-trade ka ng 10 beses and then nanalo ka ng 7 times, ano pong ibig sabihin nun? 'Di ba? 7 out of 10, you have a win rate or hit ratio na tinatawag natin na 70%. So definitely the higher the percentage, the higher the ratio, the higher the number, the better, no? Much better talaga 'yon. Ibig sabihin po nito, mas tumataas yung iyong win rate, mas gumagaling ka magdesisyon sa iyong trading strategy and execution. Kaya naman gawan nyo ng paraan kung paano nyo mai-increase yung inyong decision making at inyong picking sa mga tinetrade po ninyo. So yun po ang win rate ratio. Mini-measure po nito definitely kung gaano po kagaling, kung gaano nagmamatter yung precision ng bawat trader. So that's number 1, yung win rate or hit ratio. So number 2 po, ito naman po yung tinatawag natin na edge ratio. Ang edge ratio naman po, dinidivide nito yung amount. So for example, you have 10 trades, okay? And iba't ibang trade na yun, definitely may iba't ibang amount of profits yon. So i-average mo yun. For example, ang average profits mo in a amount, it's let's say $10. Okay? And meron kang 10 trades. For example, nag-loss din yun. Ang average loss mo is around $5. So when you divide $10 divide $5 means you have the edge ratio of 2. Syempre, the higher the number, the better. Meaning, mas mataas ng dobleng beses yung average amount of profits mo kaysa sa average amount of losses mo. Okay, so syempre, kapag 1:1 lang yan, parang talo ka pa sa fees, talo ka pa sa commissions, talo ka pa sa transactions sa bawat brokers, no? Kasi bawat trade, bawat buy and sell, if I'm not mistaken, meron po yang transaction fees, definitely. Okay, kaya importante na mas malaki, sabi nga nila, di ba? Your profits should be higher than your losses. Minimize the losses and maximize what? The profits. Alright?
So, kaya naman kung may mga tanong, i-comment lang dyan sa baba and pag-usapan natin yan. So, pupunta na po tayo sa number 3. Yung number 3 naman po, ito po yung tinatawag natin na churning rate or churn rate. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung mini-measure nito kung gaano na ma-maximize yung iyong account. Kung gaano mo napapaikot, gaano kalaki o kaliit mo napapaikot yung iyong trading capital or yung account size mo. For example po, you have a trading capital, your account size is let's say $1,000, $1,000 US dollars. Now, yung total traded volume mo, ikaw, di ba, nagte-trade ka, let's say, araw-araw or thrice a week, no? So, for example, in a month, no, yung trading volume mo, ikaw, yung nag-trade ka, di ba, yung total traded volume mo, it's let's say, 12,000 US dollars. So, meaning, you are churning what? You are churning 12 times. Ba, yung trading capital mo is $1,000, meaning parang 12 times mo siyang, alam mo yon, yung cash flow, na-roll mo siya. Okay? So now, ano po bang paano mini-measure ito, no? I mean, ano yung mini-measure niya? Definitely, kung gaano ka daw kadalas mag-trade. Okay? Ito yung parang over-trade ka na or under-trade. So, if the market condition is definitely great, you wanna be churning more. If the market condition has a negative market sentiment, you wanna be churning what? Less. So, kaya pinapakita nito kung over-trading ka na ba or hindi ka masyadong nagte-trade sa loob ng gantong in a week or in 2 weeks or in a month. Okay? So, yun po yung mini-measure nito, yung churning rate. Kasi minsan, hindi natin na-utilize yung capital natin. No, hindi natin napapaikot. So, pero kasi, no, definitely, kapag ka medyo mataas yung churning rate mo, let's say, umabot na ng 10 times or 10x, no, pataas, definitely, may binabayaran kang transaction fees nga, no, brokers, commission, fees, no. So, meaning, meron pa mga taxes. So, kaya naman, kumbaga, isasalang-alang mo yung mga cost na yon sa pagte-trade mo dahil definitely pag nag-buy ka, pag nag-sell ka, sa mention, hindi naman libre yan. So, may binabayaran ka dyan every transaction you make. So, kaya naman, yun po yung tatlong ratios na I hope, no, nakatulong ng malaki sa inyo. Again, yung number 1, yung hit ratio or win rate. Okay? Number 2, yung amount, yung edge ratio, the average amount of profits segun dun sa average amount of losses. And lastly, number 3, yung churn rate. Ibig sabihin po nito, yung churn rate or churn rate ratio, kung gaano mo kadalas napapaikot yung capital mo. Kasi minsan, hindi rin natin na-utilize, no? Hindi tayo nakakapag-trade, under trade yon. Pero naman kung sobrang dalas, baka maging overtrade ka na, overtrading niya yun, di ba? Ibig sabihin, talagang grabe, di ba? So, kaya again, yun po yung tatlo na yun at I hope nakatulong po ng malaki sa inyo. Kung meron kayong questions dun sa mga ratios na yun, i-comment lang po dyan sa baba or i-PM po ako. Syempre, personally, sumasagot rin tayo ng mga tanong at definitely, sana makatulong po sa inyo ng malaki itong mga pinag-usapan natin. Kaya naman guys, no, mag-follow na kayo, mag-subscribe na kayo, share nyo na to para nang ngayon makatulong pa tayo sa maraming kababayan natin na Pilipino. Kaya naman guys, pag-follow lang kayo, syempre marami pa tayong gagawin ng mga contents about trading, investing, finance, and economics. So yun lamang po, The Estudyante Trader. See you on my next vlog.